Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig po natin ngayon ang paglalahad ng isang lalaking ilang ulit sumubok na bumuo ng pamilya, ngunit palaging tila pinaglalaruan ang tadhana. Siya ay si Dennis. Nang makakuha ko ng maayos na trabaho, nag-asawa ko ng maaga dahil iniisip ko mas mainam na hindi gaanong malayong agwat ng edad ko sa mga anak ko. Ngunit ang una kong asawa ay namatay nang ipanganak ang panganay namin. Makalipas ang 5 taon, nag-asawa uli ako. Pero hindi pa man kami nagkakaanak, namatay din siya dahil sa sakit. Kung bakit lagi akong namamatayan ng asawa, ay isang malaking palaisipan sa akin. Oh, kumain ka muna para makainom ka na ng gamot. Ayoko. Wala akong gana eh. Kailangan mong kumain para bumalik ang lakas mo. Dennis, mamamatay na ba ako? Ano ka ba? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Tama nga siguro yung sinabi sa akin ng tatay noon. Na ano? Na huwag akong magpapakasal sa'yo. Dahil lahat ng napapangasawa mo namamatay. Hindi siguro ako naging mapusok at sinunod ko si tatay. Baka wala ako sa kalagayang ito ngayon. Sinasabi mo bang nagsisisi kang nagpakasal sa akin? Kahit magsisi ako, wala na eh. Ito na ako. Kaharap ko si kamatayan. Gaya ng nangyari sa 2 naging asawa mo. Marisa, buhay ka pa. Bakit mo ba sinasabi yan? Gagaling ka pa eh. 1 buwan na ako nakaratay. Hindi matukoy ng doktor ko anong sakit ko. Habang tumatagal, para ako natutunaw na kandila. Sa tingin mo, may mangyayari bang milagro? Wala ngayon. Unti-unti ko nang tatanggapin na bilang na ang mga araw ko. Marisa. Nasa ganon, pamatay man ako. Wala akong dalang sama ng loob sa kabilang buhay. Marisa, hindi mangyayari yan. Gagaling ka pa. Sigurado ka bang ito na lahat ang mga gamit ni Marisa? Opo, Nay. Susunugin ko na ang lahat ng ito. Nay, sa loob ng 10 taon, 3 babae na nakasama ko. Lahat sila binawi sa akin. Talaga bang may sumpa ako? Gaya ng sinasabi ng mga kapitbahay natin? Walang isinusumpa ang Diyos. Hanggang doon na lang talaga ang buhay nila. Lahat tayo may kanya-kanyang krus na pinapasan. Pakiramdam ko, akong nagdadala sa kanila sa hukay. Huwag mong isipin yan. Ang mainam mong gawin, magluksa ka ngayon. At bukas, bumangon ka. Araw-araw ay may bagong pag-asa, Dennis. Sa akin na munang 2 mong anak. Doon na muna sila sa bahay. Salamat, Nay. Salamat sa pangunawa. Pare, 2 taon na mula nung mawala si Marisa. Wala ka bang plano mag-asawa? Tatakot na ako, pare. Nakakapagod ding magluksa. Inaalagaan ko namang lahat ng mga napapangasawa ko, pero pare-parehong wakas ng kwento nila. O malay mo, hindi mo pa talaga nahahanap ang forever mo, kaya gano'n. Hindi ka pwede sumuko, pare. Bata ka pa. 37 ka pa lang, di ba? Ayos naman akong ganito. May 2 naman akong anak. Kapag tumanda ako, kahit papano, may mag-aalaga naman sa akin. Kaya, ko. Uy,
Ay, Saan galing ang bolang yan? sorry. Sorry po. Sa'yo ang bolang ito? Ay, kasi nagwawala yung anak ko. Sabi ko naman sa'yo eh. Ayoko sumama. Ay, isasama ko sana doon sa lola niya. Kasi willing-willing sa computer games. Ay, kaya lang nagagalit, nagwawala. Ilang taon na ba yan? 20 years old o. Kaya nga, nakakaya niya akong sawayin eh. Dapat ang papa niya ang dumidisiplina sa kanya. Ay, single mom ho ako. Ganun ba? Bagong salta kay rito? Oo, kakalipat lang namin ng isang araw. Itong kaibigan ko, single din eh. Ah, Bonnie, Oo. Ako si Bonnie. Siya naman si Dennis. Edith. Nice meeting you, Edith. Pag kailangan mo ng katulong magdisiplina sa anak mo, pwede itong si kumpare ko. napansin ko yung itsura ni Edith. Mukhang mabait siya. Ano kaya kung pasyalan ko siya sa bahay nila? Maaari kaya niya akong tanggapin bilang kapalit ng asawa niya? Aba, ang pogi pala nitong anak mo, Eddie. Oh, Eric, mag-bless ka. Mano po? Pagpasensyahan yun na po talagang ganyan siya. Umuwi na tayo. Bakit tayo nandito? Ay, teka, ikukuha muna kita ng Ay, maiinom. wag na. Ha? Naghatid lang po kami nitong sariwang isda na nabili ko kanina. Salamat, Edith. Kumusta pala kayo ng anak ko? Ay, nasa getting to know pa lang po kami. Pero mabait po si Dennis at maalalahanin. Alam mo na ba yung tungkol sa kanya? Yung pagkamatay po ba nung mga naging asawa niya yung tinutukoy niyo? Oo. Opo. Nasabi nga po sa akin ng mga kapitbahay. Hindi ka ba natatakot? Ang iba, sinasabing may sumpa si Dennis. Ayokong isipin na gano'n ang anak ko, pero ayokong magaya ka sa huli niyang naging asawa. Na bago man mamatay, ay nagsising nagpakasal siya sa anak ko. Nasa sayong desisyon, Edith. Kung maniniwala kang may sumpa nga ang anak ko, o talagang yun ang kapalaran ng naging mga asawa niya. Ano bang gusto nyo kay Mang Dennis, ma? Ayoko sa maging stepfather. At isa pa, sabi ng mga tao, namamatay ang mga napapangasawa niya. Gusto niyo rin bang mamatay? Bakit ba pinagtataasan mo ko ng boses? Ayoko nga sa kanya eh. Alam mo ikaw, lumalaki kang walang respeto sa mga matatanda. Yan ba tinuro ko sa'yo? Ha? Kung ayaw mo sa kanya, pwede mo namang sabihin sa akin ng mahinahon. Huwag mo akong sisigawan. Mabuting tao si Dennis. Hindi siya kagaya ng tatay mo na basta na lang tayong iniwan na parang mga basura. Ano to? Bagong bola. Sabi ng mama mo, mahilig ka raw mag-basketball. Kung ginagawa mo to para makuha ang loob ko, ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, mabibigo ka. Hindi ko ito ginagawa para makuha ang loob mo. Dahil kahit ayaw mo sa akin, hindi mo mababagong isip ng mama mo. Sa susunod na buwan, ikakasal na kami. Kapag may nangyaring masama kay mama, ikaw ang sisisihin ko. Naniniwala ka rin may sumpa ako. Layuan mo si mama. Huli na, Eric. At ito lang ang payo ko sa'yo. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa mama mo, huwag mo siyang laging sinasagot-sagot. Irespeto mo siya dahil magulang mo siya. Ngayon, kapag nalaman kong palagi mo pa rin siyang sinusuway at pinagtataasan ng boses, akong magdidisiplina sa'yo. Talagang tumatanda na ako. Hindi ko na kayang mag-basketball ng matagal. Uy, basang-basa ka ng pawis. Teka, nagpupunasan ko yung pawis mo. Salamat, Edith. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Kasi nagsikap ka para magkasundo kayo ni Eric. Hindi ko naman kinuha ang loob niya. Dahil naging totoo lang ako kay Eric. 20 years old na siya. At hindi na rin siya pwedeng i-baby. Ang mga anak na ganyan dapat ay
Pinakikitaan ng tamang klase ng disiplina. Dapat makita nilang hindi nila tayo kayang patiklupin at idaan sa mga tantrums nila. Ay, napakaswerte ko sa'yo, Dennis. Oh, bakit nagbuntong hininga ka? 3 buwan na tayong kasal. Natatakot ka ba? Ayoko namang isipin na mangyayari sa yung nangyari sa mga naging asawa ko. Pero may mga pagkakataong ganito. Nag-aalala ko. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi ako mamamatay. Ay, salamat dito sa dala mong mga prutas, Dennis. Yung 2 kong anak, hindi ho ba nagpapasaway sa inyo? Mababait ang mga anak mo. Wala akong problema sa kanila. Ganun ho. Ay, si Eric. Oh, Hello? Tito Dennis, si Mama, Oh, si Mama, bakit? Anong nangyari sa mama mo? nahit yung gun. Ano? No, nasa ospital kami. Pumunta ka rito. Oh, sige, sige. ano nangyari kay Edith? Bakit? Sa tingin ko, nauulit na naman. Ano? Na-aksidente si Edith. Abi, bakit nakatayo ka pa dyan? Sige na. Tumakbo ka na sa ospital. Natatakot ako na. Walang mangyayaring masama kay Edith. Hindi siya mamamatay. Kaya sige na, puntahan mo na siya sa ospital. Kailangan ka niya. Oh, Ma. Dahan-dahan, ha? Dito ka mahiga. Ay, salamat. Salamat, Eric, anak. Ma, mayon ko muna kayo. Aayusin ko yung mga gamit mo sa labas. Dennis. Mula kahapon, nung dumating ka sa ospital, wala kang imik. Natakot ka ba? Edith, Sugat lang sa binti at pasa sa braso ang injuries ko. Motor lang naman ang nakabangga sa akin. paano kung pagkatapos nito, may sumunod pa? Bakit iniisip mo yan? Hindi ko mapigilang matakot. Minsan, parang gusto ko lang hiwalayan ka. O bakit ka tumatawa? Kung natatakot ka, dapat hindi ka na naglakas ng loob noon, naligawan ako. Paano ba ako makakawala sa takot na ito? Manalangin ka at magtiwala ka sa Diyos na hindi siya naghahangad ng anumang masama sa kanyang mga anak. Napakatapang mong tao. Pero ko, Dennis, kalimutan mo na yung mga malulungkot mong karanasan. Hanggat patuloy kang nakagapos siya sa mga karanasan na yun, lagi ka pa rin babalutin ng takot. Wala kang sumpa. Tandaan mo yan. Sampung taon na kaming kasal ngayon ni Edith. Siya na ang pinakamatagal. Aaminin ko may mga pagkakataong kapag nagkakasakit siya o kaya kapag umaalis siya, ay natatakot ako. Pero tama si Edith, hindi ako maaaring palaging magpatalo sa takot. Kung may maganda mang naidulot sa akin ang aking mga naging karanasan, yon ay ang isuko sa Diyos ang lahat dahil siya ang may kontrol ng lahat. Ako po si Dennis at ito ang aking buhay. Ang paulit-ulit na pagsubok na ating nararanasan ay hindi dahilan para tayo ay subuko. Kapag nagpatalo tayo sa takot, nanakawin lang nito ang pagkakataong tayo ay maging masaya. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Yunel Benjamin, Maynard Landicho Jr. at Phil Cruz sa papel na Dennis. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang padre de pamilya na muntik nang itaya sa sugal ang kanyang pamilya kapalit ng pera. Siya ay si Rico. Mahirap kumita ng pera. Kaya minsan, gusto nating mas mapadali ang paghahanap buhay. Subalit ang buhay ay hindi natin maaaring ituring na parang sugal, na ang bawat taya ay walang kasiguruhan. Dapat sa bawat desisyong ginagawa natin, alam natin kung mabuti o masama ang kahihinatnan. Wow! Totoo ba itong nakikita ko? Ang dami nating pagkain ngayon, kuya. Tapos ang sasarap pa, Ano pang hinihintay nyo? Kain na. Gusto sana naming imbitahan ang mga tita at tito nyo. Kaya lang naisip namin ng mama nyo na mas mabuting tayong pamilya na lamang ang magsalo-salo. Congrats ulit pa sa promotion mo. Ibig ba sabihin, pa? Mas mataas na yung sweldo mo ngayon? Parang gano'n na nga. Ayos. Pwede na bang hindi muna ako magbayad ng kuryente natin, ha? At bakit? Para may pang-date siya. Anong date? O, di ba totoo naman? Ikaw pa rin ang magbabayad ng kuryente. Naman. Kasi plano namin ng papa nyo na magtayo ng negosyo. Wow, talaga? Tapos, magre-resign ka na sa trabaho mo, pa? Depende kung kumita ka agad tayo na malaki. Pero baka mga 5 taon pa yun. Okay. Excited na ako sabihin sa mga kaibigan kong anak ako ng isang businessman. Ako rin. Ayun talaga, oo. Masyado kayong advance mag-isip. Magdilang anghel sana kayo, mga anak. Subukan mo lang, pare. Uy, mahirap kasi sugal, pare. Hindi natin sigurado kung mananalo o matatalo tayo. Ganyan talaga sa sugal. Pero kapag nanalo ka naman, mababawi mo ang pera mo. Oh, tingnan mo si Carmen. Oo. Di ba, Carmen? Basta dapat, marunong ka lang kumontrol ng sarili mo, Rico, ha? Kasi nakakadig ang sugal, lalo na kapag lagi ka nananalo. Yung pangalawang kotse ni Carmen, katas ng sugal yun. Di ba, Carmen? Oo. Eh, Kaya maya-maya, sumama ka sa amin, Rico. pero, Mag-observe ka lang naman. Hindi ka tataya. Tingnan mo lang kung paano namin ginagawa. At nasisiguro ko sa'yo, mag-e-enjoy ka. Sigurado ka ba bibili natin to? Hindi mo pa payday, ha? may pera ako rito. Rico, mamahalin ang refrigerator na ito. Nakakahiya naman kasi na bagong promote ako. Tapos ang ref natin, kaedad pa yata yan ni Sansan eh. Saan ka ba kumuha ng pera? Naka-budget ang pera natin ngayong buwan. Basta, May sugar mommy ka ba? ano ba sugar mommy? Hindi, biro lang. Bilhin na natin to bukas. Ha? Ay, Rico, salamat, ha? Salamat, San. Sa lahat ng pagsisikap mo para sa ating pamilya. Maraming salamat. Rico, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi susunod, mababawi mo rin yung tinaya mo. 10,000 rin yun. Hindi alam ni Dina na itinaya ko yung pera namin sa bangko. Ay. Maliit na halaga lang yan, pare. Sa Sabado, bumawi ka. Tumaya ka ng malaki. Kailangan ko talagang bumawi. Ay, nako, paano ba yan? Uwi na ako. Maiwan ko na kayo. O, Rico, gusto mo ba uminom muna tayo? Sige, sige. O, sige, Carmen, mauna ka na. Okay, bye. Tara na, pare. Paano pag hindi ko nabawi yung pera ko, pare?
Pag-usapan natin yan mamaya. Tara! Rico, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman lasengwa. Eh bakit ilang mo ka na parating umuwi nakainom, ha? Huwag mo akong pakialaman, Dina. Pakikialaman kita kasi asawa kita. Tumahimik ka. Gusto ko na matulog. Huwag mo akong bungangahan. At isa pa, saan mo ginagasta yung pera natin? 3 beses ka nag-withdraw ng malalaking halaga sa savings account natin. Ano ba pinagagagawa mo? Binabawasan mo yung perang pagpatayo ng hardware natin. Sabi ko, tumahimik ka. Okay, bukas. Kapag hindi ka nalasing, mag-uusap tayo. Ma, hindi pa ba natin babayaran yung tuition ko? Ako nang bahala, Sunshine. Magmi-midterms na kasi kami, May. Baka hindi ako payagang mag-exam. Sige na, pumasok ka na. Gagawin ko ng paraan. Kagabi, nag-away na naman kayo ni Papa. Bakit ba parang may kakaiba kay Papa ngayon, ha, Ma? At saka, akala ko ba promoted siya? Bakit parang palagi tuloy tayo ngayon na walang pera? Sunshine, na pag-aaral mo, isipin mo. Huwag mo na ito problemahin. Kami na ng Papa mo ang bahala rito. Sige na. Sige po, alis na po ako. Paano ko ba sasabihin sa inyo ito, mga anak? Paano ko sasabihin sa inyo na nalululong sa sugal ang Papa niyo? Pwede na tayo mag-down payment dun sa lupang bibilhin natin, Dina. Malaki na panalunan ko kagabi. Tapos yung tira, ihuhulog natin sa bangko para tumubo. Bago mo isipin yan, bayaran mo muna yung mga utang mo. Anong utang? May pumunta rito kahapon. Yun na raw yung babayaran mo. Yun ba? Babayaran ko yun. Alimutan mo na rin yung hardware na pinaplano natin. Ano? Hindi ako papayag na itayo natin ang negosyong yun galing sa katas ng pagsusugal mo. Dina, akala mo ba hindi ko pinaghihirapan ng perang ito? Kahit kailan, hindi ako nagangad ng marangyang buhay, Rico. Kontento na ako na kahit mabagal, umaasenso tayo. Nasasabi mo yan dahil hindi ikaw ang nagtatrabaho. Pagod na ako sa trabaho ko. Kaya gusto ko makapag-retiro na maaga. Pagod na ako magtrabaho na minamandohan ng kusino. Gusto ko na rin magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Yung ako nag-uutos at hindi akong inuutosan. Masama bang pangarapin yun? Walang masama sa pangarap mo. Ang masama ay ang paraan mo ng pagtupad sa pangarap mo. Ma, asan na yung TV? Aaron, pumasok ka na sa kwarto mo. Ma, may problema ba tayo? Bakit pati yung kotse natin hindi ko na rin nakikita? Ano bang nangyayari? Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Ma, 25 years old na ako. Hindi na ako teenager. Maaari mong sabihin sa akin ang nangyayari sa pamilya natin. Kaya ko nang maunawaan yun. Bihira ko na rin makita si Papa. Yung huli nating kain na sabay-sabay nang ma-promote siya. Ano pa ang problema? Lubog na sa utang ang papa niyo. Ho? Bakit? Dahil sa sugal. Sugal? Pangako, Dina, mananalo ko ngayon. Kapag ibinigay ko sa iyo yung natitirang pera sa savings account natin, wala nang matitira sa atin.
Ano ka ba? Kailangan kong tumaya para manalo. Pag nanalo ako rito, mababayaran natin ang mga utang natin. Mababawi ko na yung kotse at saka yung... Eto pa, Di na, ba't mo ako sinampal? para matauhan ka. Pagod na ako sa'yo. Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Kapag hindi ka pa tumigil sa kasusugal mo, bukas wala ka nang uuwi ang pamilya. Tina, Matagal ko na sinabi sa'yo na walang mangyayari sa atin. Kapag iniyasa mo sa sugal na yan, ang kapalaran natin. Lalo lang tayo mapapasama sa ginagawa mo. At baka sa susunod, pati yung mga anak mo, itaya mo na rin sa sugal na yan. Ngayon, mamili ka. Kami ng mga anak mo, o sugal. Mamili ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Bitihan mong ito rito! Kung hindi mo ako inimpluwensyahan, hindi sana ako matututo magsugal. Hindi sana mawawala lahat ng pinundan ko. Huwag mo sisir! Ikaw ang hindi marunong kumontrol sa sarili mo! Ang kailangan ka na namin ni Carmen na huwag kang maahanig sa sugal pero hindi ka nakinig! Tumigil lang! Ikawan mo ako! Aray! Ma, nandiyan si Papa sa labas. Hindi niyo pa kakausapin? Ma, kausapin mo na. Dito lang kayo. Oo. Oo, Ma. Paano ba kita haharapin, Rico? Maaari lang ayoko na makita ka pa. Di na. Bakit mo kami sinundan dito sa bahay ni Mama? Patawarin mo ako. Humihingi ako ng tawad sa kasalanan ko. Pangako, babawi ako. Bumalik na kayo sa bahay. Pangako, ngayon totoo na ito. Magbabago na ako. Hindi na ako magsusugal. Sisikapin kong bayaran lahat ng utang natin at ibalik lahat ng nawala sa atin. Pero bago yun, kayo muna ng mga bata ang gusto kong bumalik. Kung hindi lamang sa mga bata, hihiwalayan na talaga kita, Rico. Pero mahal ko ang mga anak ko. At ayokong lumaki sila sa isang broken family. Kaya sige, babalik kami. Pero ito ang tatandaan mo. Isang pagkakamali mo pa, mawawalan ka na ng pamilya. Salamat, Dina. Salamat. Matagal bago ko napagtantong mali ang ginagawa kong paraan para makamit ang mga pinapangarap namin bilang isang pamilya. Imbis na mapadali, mas naging matagal ang pag-asenso namin dahil sa mga mali kong desisyon. Mabuti na lamang, natutuhan ko na ang isang mahalagang leksyon bago pa man tuluyang nawasak ang aking pamilya. Ako si Rico at ito ang aking buhay. Hirap man ang buhay, pero hindi natin maaaring iasa sa sugal ang ating kapalaran. Magsikap upang umasenso at higit sa lahat, patutong maghintay at magpasensya. Walang shortcut ang buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, si Kid Del Carmen Amor, Baynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Rico. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Type nyo lang dyan. Mine, pink, 120, okay? Oh, ang ganda-ganda nito. Bagay na bagay ito sa inyo. Don't forget, mine, pink, 120. Mia! Umiyak na anak mo! Oh, sige. Last na po ito mga loves na item. Bye for now. See you ulit bukas. Bye! Ayan, okay na. Ay, nakakapagod mag-live selling. Mia! Ang anak mo, gising na! Opo, ma! Oh, ikaw na muna dito, Sherwin, ha? Bahala ka na dyan. Ayusin mo na yung mga gamit, pati mga damit. Huwag may halo-halo yung mga may pangalan doon sa mga wala, ah. Anak mo nga, patahanin mo! Natutulog ako ah! Oo, kuya! Please! Ay nako, ang hirap talagang makipisan sa bahay kapag ganitong may anak na. Pakiramdam ko, para kaming palaging kailangan mag-adjust ni Bea. Dinumerong galon namin. Sige lang, konting tiyaga pa, Sherwin. Konti pa. One, two, three, Magkano? 4,000 ang tubo natin, ma! Talaga? Oh my gosh! Saya-saya ko. Hindi sayang ang pagpapakahirap natin. Ang pagla-live ko araw-araw na nai-interrupt pa minsan kapag umiiyak si baby. Tapos ang pagde-deliver mo ng mga paninda natin kahit ang init-init. No, tago natin ito, perang ito. Para kung may biglang gagastusin tayo, may mahuhugo tayo. Oo. Gawin! Gawin! Kuya, sandali! Kuya? Yung share nyo sa kuryente. Ay, oo nga pala. Magbibigay ako mamaya. O sige, ako na magbabayad mamaya. Oo. Tsaka yung pambili ng bigas, ha? Mag-share din kayo. Wala na naman bigas. O bakit? Ano yung lasahan mo? Ha? Tatagal lang ilang buwan yung isang sakong bigas natin. Dami-dami natin ito sa bahay. Kung ayaw mo magbigay, magsabi ka. Bakit kasi hindi mo sabihin na maghanap ng maayos na trabaho yung anak mo? Perla, 19 anyos, walang natapos. Saan magtatrabaho yan? Pwede dagdag pa yan sa pabigat sa inyo. Ay, ewan. Inuunawa ko na lang. Wala naman akong magagawa eh. Yung asawa, parang masyadong pabaya. Ay, yung anak mo kanina nakita ko binibilad. Madalas din umaga doon malapit dito sa may tapat ng tindahan ko. Abe, tsaka isa pa ha, parang masyadong hindi nalilinisan yung katawan kapag pinaliliguan. Siguro walang kaalam-alam gawin yung batang yan. Masipag naman si Miga. Napapagod lang talaga ako. Eh, paano? Puno-puno kami sa bahay. Yung kambal na Erwin at Sherwin. Yung dalawa ko pang lalaki na pareho nag-aaral. Nako, mahirap kapag ganyan ha. Hindi kayo kikinawa kapag sama-sama kayong lahat dyan. Sherwin, total may konti naman yata kayong kinikita sa pagtitinda-tinda ng mga damit at kung ano-ano pa. Ha? Maghanap na kayo ng mga upahang bahay, ha? Kuya naman. O bakit? Kaysa ganitong siksikan tayo sa bahay. Isa pa nag-aaral pa yung dalawang bunso, ha? Madalas nag-aaburido yung anak nyo. Maingay.
Kahit ako nabubulabog ako kapag umiiyak yan Eh, nagsishare naman kami dito sa mga pangangailangan Ang hirap mo palang kausap kasi naman, bigla nyo na lang kaming paalisin dito. Aba, Hindi pa naman kami na makapaghanap ng matitira ni Mia. Isa pa, ang dami naming gamit. Kasama na yung mga paninda namin. yung nga Kung kukuha kami ng uupahang kwarto, baka hindi kami magkasya. Aba, bahala na kayong dalawa dyan. Gawan nyo na yan ang paraan. Mia, saan naman kayo sisiksik sa bahay? Andun na rin ang kapatid mong si Ana. May asawa at anak na rin. Kahit doon na lang kami sa kwarto ko dati pa. Wala na yun. Ginagamit na yun ng mga kapatid mo. Madadagdagan kasi ang gastusin namin ni Sherwin kapag umupa kami ng apartment. Pababa na yung 5,000. Kung inuna nyo kasi ang pag-aaral at kung graduate na kayo ngayon, Huwag niyo lang ibinabalik yung nakaraan. Tapos na yun Wala na tayong magagawa pa para baguhin yun. ba't ganyan ang tono ng pananalita mo? Parang kasalanan ko pa. Hindi naman po sa ganun pa. Sige po, wag na lang. Kami na lang bahala ni Sherwin na gumawa ng solusyon sa problema namin. Aling Perla, makikisilong lang muna ito magina ko. Ang init Kukuha lang ako ng masasakyan sa may labasan para dito sa mga gamit namin. Ay, siya, sige. Mahal, dito muna kayo ha. Sige, sige. Teka, saan kayo nakakuha ng tutuluyan? Diyan lang po, medyo malapit dito. Paano kayo niyan ngayon? Ang hirap pa naman ng buhay. Tapos pareho pa kayong walang trabaho. May negosyo po kami ni Sherwin, Aling Perla. Alin? Yung pagtitinda ng damit? Opo. Ano naman ang makukuha niyong tubo dyan? Baka nga maubos lang yan sa luho niyong dalawa nung isang araw nga, nagkwento rito si Kumare. Wala na raw kayong bigas. Pero yung suot mo palaging magaganda. Siguro dyan na uubos yung pera niyo, no? Iba rin talagang tabas ng tila ng matandang to. Kaya lang matanda siya sa akin. Ang matanda dapat iginaga. Mabuti yung bubukod na kayo. Hindi na mahihirapan si Kumare. Aling Perla, Ah. ano po ang paborito ninyong kulay? Uy, bakit naman bigla mo na itanong? Basta lang po. Paborito kong kulay. Oh. Pula. Sige po. Ay, bakit? Ayan. Naayos ko na ang higaan natin. Naisalansan ko na rin ang maayos yung mga paninda natin. Para hindi ka anong crowded dito sa kwarto natin, mahal. Teka, kumain muna tayo. Gugutom na ako May pinadala si Mama dito na... Umiyak? Bakit ka umiyak? Ano nangyayari sa'yo? Ha? Kasi naman, naaawa na ako sa ating dalawa. Umiyak? Yung parehong pamilya natin, parang wala man ang pakialam sa atin. Nagsisikap naman tayo kahit ganito tayo Pero kung tratuhin nila tayo para tayo mga pabigat at palamanin, hindi na sila naawa sa atin. May kasama pa naman tayong bata. Tama na. Ayos lang yan. Kaya naman natin Sumalong ng loob ko na para bang araw-araw kailangan nilang iparamdam sa atin na mali ang naging mga batang ina at ama tayo. Mali naman talaga ang nagawa natin Pero mula ngayon, ipakikita natin sa kanila na hindi tayo maaaring husgahan ng ibang tao. Batay lamang sa pagkakamaling yon. Magsisikap tayo. Magiging mayaman tayo. Pangako. Kahit pa mangitim ako sa kadideliver ng mga damit, gagawin ko. Basta magkaramay tayo.
Tana, huwag ka nang umiyak. Kasi, pangit ka kapag umiiyak eh. Tumigil ka nga dyan. Visit na to. Joke lang. Di ka na, kain na tayo. Nagugutom na ako eh. Ma, kain ka na. Erwin. Oh, bakit, ma? Kumustahin niyo nga yung kapatid niyo? Ilang buwan na mula nang lumipat sila ng tirahan. Dati dyan lang sila malapit sa atin. Ngayon, mas malayo na. Ay, nako. Ayos lang yun, ma. Alam niyo, kung hindi natin pinaalis dito yung dalawang yon, bay, habang buhay silang aasa sa atin. Mabuti nga yun para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Di ba? Tsaka desisyon nilang pumasok ng maaga sa pagpapamilya. Kaya dapat pangatawanan nila. Madali sa iyong sabihin yan. Kahit nang sinabi mo sa akin, paalisin sila rito. Ayoko nga sana. Dahil magulang ako eh. Mahirap ang mahiwalay sa anak. Ma, hindi na sila bata. Kahit na. Alamin mo pa rin kung kumusta na ba sila. Mahal, ang laki na ng naipon natin. Suyo-suyo ko. Siguro naman, pwedeng mag-day off na rin muna tayo sa pagtitinda. Dati, damit lang tinitinda natin eh. Ngayon, kung ano-ano na. Pati mga sangkap sa pagluluto, meron na. Mga frying pan. Sign yan na lumalago na yung negosyo natin. Nakakarat na nga tayo sa mas malaki apartment eh. Soon, may sarili na rin tayong bahay. At sasakyan. Let's do this! Aba, ay sino kaya itong nakasakay sa pulang sasakyan? Ay gagara ng kotse, oh, ang ganda. Oo nga. Alam mo bang pangarap ko rin dati ang magkaroon ng ganyang kotse, yung kulay pula? Teka. Ba, parang si Mia itong bumababa. Ay, at si Sherwin yung isa. Ang anak ko! Ma! Sherwin! Ma! Sherwin! Mano po? Anak, ikaw nga. Opo. Ma, mano po. Naku, Mia. Ang ganda-ganda mo ng lalo. Salamat po. O anak, bless kay Lola. Ay, sus, ang apo ko, big boy na. Malikot na po yan. Ay, Aling Perla, andiyan pala kayo. Oo, Mia. Ma, pasensya na po kayo. Ngayon lang kami bumisita. Kasi bising masyado sa negosyo. Ah, Sherwin, anak. Ma, Kahit hindi ko alam kung paano nyo ginawa. Pero alam kong maayos na ang kalagayan nyo ngayon. At masaya ako para sa inyo. sa awa ng Diyos, ma. Wala pong imposible kapag nagtutulungan ng mag-asawa, ma. Pwede ho ba tayong tumuloy sa bahay? Aba, syempre! Tara, pasok anak! Tara na! Sa halip na magtanim ng galit sa mga taong minsang binitiwan ang kamay namin ni Mia nang kailangan namin sila, nagpakumbaba pa rin kami. Tama naman ang kapatid kong kambal. Natutuhan naming tumayo sa sarili naming mga paa dahil nawalan kami ng sino mang sasandalan. Ngayon, patuloy kami ni Mia sa pagtupad ng aming mga pangarap. Ako po si Sherwin at ito ang aking buhay. Ika nga sa kanta, 2 is better than 1. Mas madaling malagpasan ng ating mga pinagdaraanan kung tayo ay may karamay at kasama sa laban. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, Lionel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas at Bobby Cruz sa papel na Sherwin.
Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Angching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ng isang babaeng ginawa ang lahat upang itama ang pagkakamaling minsan niyang nagawa. Siya ay si Berna. Ako si Berna at isa akong kapit. Normal na lang sa aking marinig ang salitang yan. Dahil mula nang makipagrelasyon ako sa lalaking may asawa, yan ang tawag ng mga tao sa akin. Wala nang rason para i-deny ko pa ito. Lalo na at pinili ko namang maging kapit. Hindi na mababago ang lahat. Kaya sa kabila ng lahat, pinipilit kong maging isang mabuting tao. Berna, kapag nakapagtapos si Sunny sa kursong yan, pwede siya magtrabaho sa US and be a successful nurse. Stable ang trabaho yun. Pero ayaw niya naman. Hindi sa lahat ng oras maaari natin sundin ang kagustuhan ng mga bata. Honey, Berna, ang papel ng magulang ay suportahan ng mga anak nila, hindi ba? Lalo natin din naman masama ang gusto ni Sunny para sa sarili niya. ay, naka. Pumayag ka na kasing mag-shift siya ng course. Sige na. Kapag pinilit niyo siya sa kursong hindi niya gusto, hindi naman siya magiging masaya. Baka kung makompromiso lang lalo ang kinabukasan niya. Isa pa, baka magtanim siya ng sama ng loob sa inyo. O paano kung hindi siya maging successful sa gusto niyang karir? Imposible. Matalinong bata si Sunny at may diskarte sa buhay. Wala ka bang tiwala sa anak mo? Nasaan si Berna? Berna! Bakit? Oh, tribida ka! Ouch! Aray ko, bitiwan mo ako! Sino ka para magdesisyon on behalf of my daughter and on behalf of me, ha? Ha? Aray ko! Ma'am Sinaida, tama na. Huwag ka makialam dito, Mang Sinon. Kung ayaw mo mawala ng trabaho. At ikaw na babae ka. Anong akala mo sa'yo, ha? Dahil ba ikaw ang nakatira dito? Kaya akala mo ikaw na reyna ng pamilyang ito? Ang kapal na mukha mo! Baka nakakalimutan mo. Dati ka lang di muchacha. Kinalantari mo lang ang asawa ko kaya nagbago ang buhay mo. Pero huwag ka magmamagaling dahil kahit sa ito bata na matulog si David, hindi mo mababago ang katotohanan ng kabit ko. Kabit ka! At wala kang karapatan makialam sa buhay ng anak ko. Dahil ako nagbuntis sa kanya. Ako nagluwal sa kanya at ako ang may karapatan magdesisyon para sa kanya, hindi ikaw. Wala akong masamang intensyon sa pagsuporta kay Sunny. Gusto ko lang maging masaya ang anak mo. Stop! Kung gusto mong ihagis ko sa itong 4 inches kong sapatos, Eh, di hagis mo! ay di hagis! Loko! Aray! Sorry, Berna. Konti na lang. Papahiran ko lang ng alkohol itong kalmot sa braso mo. Kaya ko naman to, Mang Sinon. Anong kaya? Munti ka na nga himatayin kanina nang tumama sa iyo yung takong ng sapatos ni Ma'am Sinaida. Eh, kung bakit kasi hinamon mo pa eh? Siyempre, para kunwari matapang ako at hindi niya ako kayang apihin. Ay, alam mo, Berna, noon pa man alam kong mabuti kang tao. Nagkakilala nga lang kayo ni Sir David sa maling panahon. At habang magkasama kayo, makararanas ka ng pang-aalipusta at sa legal niyang asawa. Ayos lang sa akin.
Ang mahalaga, kasama ko si David. Pati si Sunny, napamahal na rin sa'yo dahil sa pinapakita mong kagandahang loob. Kaya lang, hindi mababago nun ang katotohanan mali ang pagsasama ninyo ni Sir David. Oo na, Mang Sinon. Ay, sinermonan mo na naman ako. Ay, teka, si Sunny nga pala, nasaan? Mami! Oh, buta na pa rito ka. Talagang papupuntahin kita rito sa bahay ko eh. Bakit yun naman sinaktan si Tita Berna? Di na kayo naawa sa tao? Hindi naman siya lumalaban sa inyo, At bakit hindi? Masyado siyang pakialamera. Kinumbinsi niya si Daddy na payagan akong mag-shift ng course dahil sinabi ko sa kanyang tulungan niya ako. Decision ko yun. Sinusuportahan lang niya ako. Pinagtatanggol mo na naman ang kabit na yun? Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo siyang tawagin sa ganyang paraan. Ginayuma ka ba ni Berna, ha? May pangalan siya, no? Ba't Kung ipagtanggol mo siya, para bang siya nanay mo? I am your mother. Ako nagpakahirap para ipagbuntis at ipanganak ka. Wala kang utang na loob. I'm sorry. Sorry to say this. Pero mas naramdaman ko kay Tita Berna ang aruga ng isang ina. Ano? Pareho kami ni Daddy. Pareho kami naghahanap ng atensyon at pagmamahal. Sa mga panahong pinipili mo ang trabaho, ang pakikipag-business meeting, ang pakikipag-socialize sa kung kani-kanino, si Tita Berna ang kasama namin. Nasa tabi namin kahit tuwing may sakit kami. Siya ang nakikinig sa akin kapag may mga struggles ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Puro ka trabaho! Wala kang suot na mag-arandamit ngayon kung hindi ako nagkakandakuba sa katatrabaho. Hindi ka kumakain na masarap at hindi ka nakakapag-aral sa kilalang universidad. Wala kang utang na loob. Sige! Doon ka sa muchachang yon. Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Pinili kong tumira sa isang nating bahay dahil alam kong hindi mo hihiwalayin si Berna. Pero David, sa oras na hayaan muli siyang gumawa ng sarili niyang desisyon na hindi naaayon sa kagustuhan ko, ipapatapong ko siya sa isla. Gusto lang niyang suportahan ang anak mo. Pare-pareho kayo ng sinasabi. Bakit? Sino siya para gawin yun? She is nothing but a whore. Isang muchachang mang-aahas ng asawa. Salamat siya, wala na ako interes pa sa iyo. Kaya ipinaubayan na kita sa kanya. Pero wag na wag lang niya pakikialaman ang anak ko. Dahil hindi ko siya sasantuhin. Oo na. Ang gulin yung dalawa. Nakakapagod na kayo. Miat-miat, nag-aaway kayo. Para kayong asot po. Kaninong kasalanan? Sa akin? Ikaw itong pumatol sa atay. Now bear the consequences of it! Sumunod ka na lang sa mami mo. Pero Dad, ayoko na talaga sa course na ito. Ikaw na lang kaya magpaaral sa akin. Kaya kitang papag-aralin pero hindi ko kaya ang bunganga at pagiging bayolente ng mami mo. Dad. Kung nagmamalasakit ka kay Berna at sa katahimikan ng pamilyang ito, sumunod ka na lang. Pasensya ka na, Sunny. Hindi kita kayang ipagtanggol sa mami mo. Para sa kanya, isa akong asawang gumawa ng brutal na kasalanan sa kanya. At ayaw ko na rin dagdagan pa ang atraso ko sa kanya. Pero Dad... Ito ang kapalit ng pagtataksil ko sa kanya. At kailangan ko itong pagdusahan. Patawarin mo ko kung pati ikaw nadadamay. Sa huli, ang mami mo pa rin ang nanalo. Okay lang, Tita Berna.
Kaysa magulo na naman ang buhay at bahay natin. Pasensya ka na, Sunny. Kasalanan namin to ng daddy mo. Ayoko lang isipin yan, tita. Masyado na nga komplikado ang sitwasyon ng buhay natin eh. Tama si daddy. Susundin ko na lang si mami para walang gulo. Tita, sorry ah. Sa ating tatlo, ikaw lang ang may lakas ng loob na banggain si mami kahit na nabubugbog ka. Dahil naniniwala akong kailangan nating ipaglaban ang kagustuhan natin. Lalo na kung nasa tama naman tayo. Soon, kapag may pakpak na ako, hindi ko papayagang magdesisyon si mami para sa akin. Graduate na ang anak niyo ha. Sa susunod na taon, may nurse ka na ha? Ayaw nga sana ni Sunny, pero wala naman siya magagawa. Yun ang gusto ng mami niya. Si Sinaida pa rin pala ang nasusunod. Oo. Mahirap nang makipagdiskusyon pa doon ako. Ay, ganyan ka na kasubmissive kay Sinaida ha? Suko ka na dahil may nagawa kang mali. At hindi ko na kailanman maitatama yun. Oy, pero mapalad ka naman kay Berna. Mahal ka niya at ang anak mo. Hindi ko rin nga inaasahang magiging malapit sa kanya si Sunny. Oy, siya naman ang nag-alaga mula pa bata, di ba, kay Sunny? Oo. Pero minsan, naaawa rin ako kay Berna. Kung alipustahin siya ni Sinaida, akala mo hindi siya tao. Pero hanggang awa lang ako. Hindi ko naman siya kayang ipagtanggol. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Berna. Salamat. Salamat? Saan? Sa lahat ng pagmamahal at pagtitiis na ginagawa mo para sa akin, sa amin ni Sunny. Oy, inuubo ka lang. Kung magsalita ka, para namang nakamamatay ang sakit mo. Tumigil ka nga dyan. Seryoso ako. Seryoso rin ako. O siya, sige na. Kumain ka na. Tita Berna! Nako, ayan na ang isa ko pang alaga. Tita! Bakit? Stressed out ako sa career review ko eh. Tara, shopping tayo. Ha? Pero... Sige na. Para makapag-unwind ka naman. Puro na lang kaming inaalala mo eh. Kaya ko na rito. Sigurado ka? Oo. O siya, sige. Sandali lang, Sunny. Magbibihis lang ako, ha? Okay, sige. Hintayin na lang kita doon sa sasakyan, ha? Okay. Mag-iingat kayo, Berna. Oo. O siya, maiwan mo na kita, ha? Berna. Tama na. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano na namang kakornihan. Uulitin ko, ubo lang yung sakit mo. Naghihintay na lang ngayon si David na maanal ang kasal nila ni Sinaida. Mahirap pa rin ang sitwasyon ko, pero ang masuklian ng pagmamahal na binibigay ko sa mga taong pinahahalagahan ko ay sapat na. Hindi ko na rin naman mababago ang mga nangyari, pero nais kong ingatan ang kung ano mang meron ako ngayon. Ang tiwala at pagmamahal ni David at ni Sunny. Ako po si Berna, at ito ang aking buhay. Wala nang masasaya pa sa pakiramdam ng isang taong nasusuklian ang ibinibigay na pagmamahal. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, June Martin Legaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Berna. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga.
Supervisyong Teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang babaeng isa sa mga pinagkukunan ng inspirasyon ay ang kanyang mga alaga. Siya ay si Pia. Sa Biblia, mababasa natin na sa ika-6 na araw din, nilikha ang mga hayop sa lupa. Ito marahil ang dahilan kung bakit malapit tayo sa mga hayop at karamihan sa atin ay may alaga. Maaaring manok, baboy, kalabaw, baka, pusa, aso at marami pang iba. Para sa akin, ang aking mga alaga ang isa sa mga pinagkukunan ko ng inspirasyon, motivation sa buhay at kaligayahan. Uwi ka na agad, Pia? May team dinner sana tayo. Ay sir, sorry. Pass muna ako ngayon. Oh, bakit naman? Wala kasing tao sa bahay eh. Out of town ang kuya ko. Si mama naman may lakad. Oh, bakit? Mawawala ba ang bahay ninyo? Ha? Sir. Hayaan niyo na yan si Pia. Kailangan niya pakainin yung mga babies niya. Babies? Ay sir, naku, sorry talaga. Babawi na lang po ako sa susunod. Sa susunod, ha? Yes sir. Kapag hindi ka pa sumama, ikaw lang sasagot ng team dinner natin kahit hindi ka kasama. Promise sir, promise. Kailangan ko na talaga umuwi. Ha? Okay. Sige na. Umuwi ka na. Ingat, ha? Salamat sir. Chay, Oh, anong babies yung sinasabi mo? eh ano pa? Eh di mga pusa at saka aso. Sandali lang. Sandali. Ilalapag ko lang itong bag ko. Tapos, papakainin ko na kayo lahat, ha? O, teka. Ay, nako. Ito naman, ito mga to. Akala nyo naman sa inyo, isang linggong hindi pinakain. Oo. Ito na. O, dito na kayo. O, yan. O, lahat may share, ha? Very good. Tumahimik din ang lahat. Grabe! Gutom na gutom kayo. Alin kayang maganda? Uy, Ay! Shaira! ano na naman yung pinagkakaabalahan mo dyan? Naghahanap ako ng damit para sa favorite dog ko na si Kinky. Ano ba yan? Kundi cat food o kaya dog food at kung ano-anong treats, mga damit naman ng aso at pusang pinagkakagastusan mo. Siyempre, mga precious babies ko nga sila, hindi ba? No wonder kung bakit minsan dumadating kang amoy aso ka. Magtaka ka kung amoy baboy ako. Aso at pusa kaya mga alaga ko. Ilan na ba lahat yung alaga mo? 4 na aso, 3 pusa. Oh my gosh! Ang dami na nila! Gusto ko pang dagdagan yung pusa eh. Ano? Marami kasi mga stray cat na ali-aligid sa bahay. Naaawa ako sa kanila eh. Lahat naman ng mga alaga nyo, ni-rescue mo lang, di ba? Kung pwede lang, alam mo, papatayuan kita ng rebuto dahil sa pagkakawang gawa mo sa mga hayop. May buhay din sila, Shaira. At hindi ko kayang tiisin na makita silang walang makain, walang matulugan ng maayos, at walang nag-aalaga. Buti na lang. May mga kagaya mo. Kung hindi, kawawa ang mga aso't pusa na yon. Baka ngayon, patay na sila dahil sa gutom o kaya sa sakit. Gusto mo bang mag-rescue rin ng mga stray cats? Ay, ayoko nga. Gusto ko jowa, hindi pet. Chu! Ikaw
ikaw ang mumatkat ng earphones ko, no, ha? Ikaw lang naman ang pumasok sa kwarto ko, eh. Lika rito, lika. Hatawin kita nitong tsinelas ko, lika. Kuya! Lika. Bakit mo ba hinahabol si Chuchu? Tingnan mo, oh. Minat-ngat niya ang bago kong biling earphones. Mahal to. Ginagamit ko ito sa trabaho ko. Eh, kita mo na kasi may mga aso dito. Kung saan-saan mo lang nilalagay yung mga gamit mo. Ako pa may kasalanan, ha? Eh, aso to eh. Ano bang alam niya sa kung anong pwede at hindi pwede ngat-ngatin? Kinakampihan mo pang aso mo. Kung ayaw mo kasi masira yung mga gamit mo, ilagay mo sa lugar na hindi maaabot ng aso. Aba, Ay, naku. ako pa talaga may kasalanan. Pia, may dinala ka na naman pala rito isang pusa. Eh, nakita ko kasi nung isang araw, naawa ako. Ano ba plano mo sa bahay natin? Gawing bahay ampunan ng mga pusa at asong gala. Ang dami-dami ng hayop dito. Ma, huwag mo naman silang tawaging ganyan. Kung gusto mo mag-alaga ng mga pusa at aso, magpagawa ka ng bahay na para sa kanila lang. Yung tsinelas ko nung nakaraan, yung panamang palakad ko, ninat-ngat ng aso. Ay, hindi ko alam kung sino dyan sa apat na yan. Nako, hindi na kayo nasanay. Ilang taon na tayo nag-aalaga ng aso, Ma. Ay, nako, basta. Mag-isip-isip ka na kung paano hindi makakaperwisyo yung mga alaga mo rito sa bahay. Nakakapagod din maglinis, ha? Soon, Ma. Soon. Magagawan ko sila ng maliit na bahay nila dyan sa likod bahay natin. Dapat sana nag-veterinaryo ka na lang. May kita ka pa sana. Nagtayo ka na lamang sana ng veterinary clinic. Pareho talaga kayo ni Kuya. Puro reklamo pagdating sa mga alaga ko. Eh kayo nga, hindi ko pinakikialaman sa mga hobby ninyo eh. Pati pera mo. Sa kanila din nauubos. Ang rep natin, panay-atay na lamang ang laman. Pagkain ng mga aso mo yun eh. Eh baka sa sobrang hilig mo sa mga yan, hindi ka na makapag-asawa. Puro hayop na lang ang kasama mo kapag tumanda ka. Iya! Yung mga aso mo, tahol ng tahol! Ma, hayaan mo lang sila. Eh, hindi ako nakakatulog kapag may tahol ng tahol. Tingnan mo nga! Ano ba yan? Yan kasi, sabi ko na nga sa'yo. Chuchu! Kinky! Bakit tahol kayo ng Ma! Ma, may tao! May nakapasok na tao sa gate! Habulin niyo! Chuchu! Dali! Dali! Habulin niyo! Habulin niyo! Sir, maraming salamat po. Oh, galing-galing naman ng baby ko na yan. Ay, nako. May mga pinasok nga raw talagang bahay kagabi. 2. Buti na lang nandito itong mga gwardiya natin na to. Kung hindi, baka nilimas na yung mga appliances natin dito. Salamat sa iyo, Chuchu, Kinky. Oh, sige na sabihin mo, okay lang po, Lola. Happy to serve. At dahil dyan, ako na ang bibili ng dog food nila mula ngayon. Oh? Talaga, Ma? Oo. Yay! Pia! Pia! Oh, Kuya, bakit? Yung aso mo, nagsusuka. Sino? Si Tiger at Charcoal. Naku, bakit kaya? Linisin mo na yan, ha? Eh, ikaw na, Kuya. Dadalhin ko sila sa veterinary clinic. Sige na. Ano? Oh, Pia. Kumain ka na. Kanina ka pa iyak ng iyak dyan eh. Madidehydrate ka niyan.
Magampung ka na lang uli ng aso. Mahilig ka naman mag-rescue ng mga asong kalye. Hindi niyo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko eh. Para ko na silang mga anak. Wala naman tayong magagawa. Kasi tinamaan ng parvovirus sa mga alaga mo. Ayun, si Kinky na lang ang natitira. Kawawa naman sana, pero ganun talaga eh. Wala naman tayong magagawa. Sige na, kumain ka na. Mamaya, ililibing natin sila. Sige na, kumain ka na. Ako na bahalang maglibing sa kanila. Ililibing natin sila na maayos. Mamimiss ko sila, kuya. Alam ko. Pero wala na nga tayong magagawa. Patay na sila eh. Mag-alaga ka na lang uli ng panibago. Sige, kumain ka na muna. Baka ikaw pa magkasakit yan eh. Happy birthday, Pia! Salamat. Happy birthday, Pia! Salamat, Sir Al. Salamat sa inyong lahat. Pia, may surprise kami sa'yo. Ha? Eh, hindi pa ba ito ang surprise nyo? Eh, pikit mo muna mata mo. Oo nga. Uy, ano ba yan? Pikit mo. Pikit mo mata mo. Sige na. Sigurado kung tutuwa ka dito. Oh, ito na ha. Okay? Open your eyes. Ano ba? Oh my gosh! Aso! Oh, para sa'yo. Nabalitaan kasi namin, namatayan ka ng aso. Kaya yan. Sana makamove on ka na sa pamamagitan ng papi na yan. Oo nga. Sabi ko sa inyo, iiyak yan eh. Oo, umiyak. Dapat masaya ka. Oo. Kaya nga, umiiyak kasi masaya ako. Salamat sa inyo, ah. Salamat dahil naunawaan ninyong pagkahilig ko sa aso at sa pusa. Alam mo, Pia, sa katunayan, ha? Nag-usap-usap kami na bumuo ng isang grupo na magre-rescue ng mga aso at pusa na paghalaga sa kalye. Tama. Talaga, sir? Oo. Na-inspire kami sa iyo eh. Tama ka, Pia. May buhay din sila. At hindi natin sila pwedeng pabayaan na lang. Maraming salamat sa inyo talaga. Maraming salamat. O Stripes, dito, dali! Tago tayo dito, dali! Ay, nako. Ang gulo-gulo na ng sala. No. Tama na kakalaro, kuya. Ano ba? Naglilibang ako kasi nababurnout na ako sa trabaho eh. Lagi na lang nasa sa'yo si Stripes, ah. Aso ko yan Eh, meron ka pa lang isa. Saka, sa'yo naman niyang 4 na pusa eh. Dati ayaw mo sa aso. Dati yun. Oh, ano to nasa kahon? Buksan mo. In-order ko yan online. Damit ni Stripes at Kinky tapos 4 na pusa. Seryoso? Oo, bakit? Wala. Masaya lang ako. Salamat sa pag-aalaga mo sa mga alaga ko, ha? Masaya ako na naunawaan na ng aking pamilya kung bakit mahilig akong mag-alaga ng mga aso at pusa. Masaya rin ako nakapagbahagi ako ng inspirasyon sa iba na mag-rescue ng mga aso at pusang gala na tulad natin mga tao ay kailangan din ng pagmamahal at aruga. Ako po si Pia at ito ang aking buhay. Tulad ng tao, ang mga hayop din ay nilikha ng Diyos at nararapat lamang na sila ay alagaan natin at bigyang halaga. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Jonel Benamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Pia. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanong
Sa direksyon, Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang lalaki na matagal na ikinulong ang sarili sa rehas ng nakaraan. Siya ay si Danson. Bago ko nakilala ang asawa ko ngayon, meron akong naging karelasyon kung saan ako nagkaroon ng isang anak. Subalit dahil hindi ko pa alam noon kung paano bumuo ng isang pamilya, tinakasan ko ang aking responsibilidad. Wala akong kaalam-alam. Nahahabulin ako ng pagkakamaling yun hanggang ako ay nabubuhay. Pasensya na muna. Ito lang ang kinita ko ngayong araw sa maghapong pamamasada. Mahal ng gasolina eh. Nagbigay pa ako ng boundary kay Dagul. Hindi ka pa rin ba nakakahanap na ibang trabaho? Wala pa rin eh. Danson, kailangan nating magdoble kayod ngayon. Nag-aaral na sa elementarya ang dalawa nating anak. Oo nga, pasensya ka na. Ginagawa ko naman ang lahat. Kung saan-saan ako nag-a-apply. Pati nga boy sa gasolinan, pinatulang ko na. Kaya lang, wala talagang tumatanggap sa akin eh. Ay, kakarampot din ang kinikita ko sa paglalabada. Paano natin may tataguyod ang pamilya natin kung ganitong sitwasyon natin lagi? Nagbabayad tayo ng upa, nagbabayad ng ilaw, tubig. Ang daming kailangan bayaran tapos kita natin kakarampot. Kakausapin ko si Dagul bukas. Baka maaaring tulungan niya akong makahanap ng maayos na mapagkakakitaan. Ay, ilang taon na tayong nagsasama pero ganito pa rin ang uri ng buhay natin. Isang kahig, isang tuka. Mo pare, kakausapin ko si Bossing. Baka pwede ka ipasok kahit kahero dun sa isa niyang shop. Naku, salamat Dagul. Konting tiis pa pare. Makakaraos din kayo. Noon pa, ganyan ang iniisip ko. Pero hindi pa rin kami nakakausan, pare. Saga lang. Ako nga, ganyan din ang buhay ko noon eh. Buti na lang, natuloy sa abroad si Mrs. Kaya kahit paano, nakagiginhawa na kami ngayon. Teka, pare. Si Maring Mona, ayaw mo ba mag-abroad? Paanong dalawang bata? Sino mag-aalaga? Pareho pa naman babae. Yung nanay mo. Naku, matanda na si nanay. Pare, kung gusto niyo makaahon sa buhay, kailangan niyo subukin lahat ng paraan. Oh, 500 yan. Naku, huwag na ho, Nay. Ay, naku. Huwag mo nga akong pairala ng pride mo, Danson. May pamilya na ako pero sa inyo pa rin ako umaasa hanggang ngayon. Nakakaya na ho. Kaya kaysa naman magutom ang mga apo ko. Nay. O sige, nakunin mo na yan at ibili mo ng bigas. Yung mukha mo, hindi na naman mai-drawing. Madalas iniisip ko, siguro, ito nang parusa sa akin ng Diyos. Saan? Sa ginawa ko kay Ira at sa anak namin. Yung ulam mong kalibin noon. Oo, siguro, pinarurusahan ako ng Diyos dahil inabandon ako sila. Ipinaparamdam sa akin ng Diyos ang parehong hirap na pinagdaanan ng mag-ina ko. Danson, ganyan ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Ha? Dahil ako, ibang pagkakakilala ko sa Kanya. Ang alam ko,
punong-puno ng pagkahabag sa atin ng Panginoon at ayaw niyang nahihirapan ng kanyang mga anak. Pero kung ganyan ang naiisip mo, marahil may kailangan kang gawin. Ano po yun, Nay? Ano? Anong sinabi mo? Hanapin ko si Ira at yung anak ko. Para saan? Bakit? Muna hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako dahil sa ginawa ko sa kanila. Inabandon ako sila nung panahong kailangan nila ako. O ngayon, kapag nahanap mo sila, anong gagawin mo? Susuportahan mo yung anak mo? Hindi mo nga kami mabigyan ng maayos na buhay. Daragdag mo pa yung responsibilidad mo. Hindi naman. Hingi lang ako ng tawad sa kanila. Sa tingin mo ba, papayag ang dati mong karelasyon na hindi mo sila sustentuhan? Baka nga matagal ka na rin hinahanap nun eh. Kapag nagpakita ka sa kanila, baka ipakulong ka pa niya o kaya hut-hutan ka ng pera. Hindi naman siguro. Paano kung oo, Aber? Anong gagawin mo? Mona, Ang mabuti mong gawin, maghanap ka ng maayos na trabaho. Nang sa ganun, guminawa ang buhay natin. Hindi yung puro ka konsensya. Oh, siguruhin mong hindi ka short, ha? Baka maubos lang ang sweldo mo sa kaabono. Opo, boss. Libre na rito ang pagkain mo sa tanghali, kaya makatitipid ka, ha? Salamat po. Alam mo, kung hindi ka inirekomenda ni Dagul, ba hindi kita tatanggapin. Pero sabi niya sa akin, maaasahan at masipag ka raw magtrabaho. Kaya ikaw ang kinuha kong kahero. Nako, wag na wag mong ipapahiya ang kaibigan mo, ha? Pagbubutihin ko pong pagtatrabaho. Mabuti naman. Sige na. Sige. Salamat po ulit. Okay lang, sige. Salamat naman. Magkakaroon na ako ng regular na trabaho. Nagtatrabaho ka na maghapon, namamasada ka pa ng tricycle sa gabi. Danson, natutulog ka pa ba? Nay, kanin niyo ho. Ayos lang ako, Nay. Aba Mona, saan ka pa nakakahanap ng asawa na ganyang kasipag? Nagpapasalamat nga po ako dahil nakakuha na siya ng matinong trabaho. Kahit hindi ho ganun kataas ang sweldo, pero medyo magaan na po ngayon ang takbo ng buhay namin. Tapos na akong kumain. Maiwan ko na kayo, Nay. Salamat po sa pagbisita niyo rito sa amin. At ito sa mga dala niyong grocery, ho. Sige na't lumakad ka na't mahuli ka pa sa trabaho niya. Nay, kain lang ho kayo, ha? Ay, ito pa. Nahanap na ba yung una niyang nakarelasyon? Si Ira? Ho? Ang alam ko hinahanap niya ang kanyang mag-ina. Danson, Ira? pasensya ka na. Matagal ka naghintay. Naka-work from home kasi ako May kausap ako kaninang kliyente. Ayos lang. Ano, kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nagkita. Buti eto't nagkaharap na tayo. Teka, bakit mo nga pala ako hinanap? Ira, Gusto mo bang makita yung anak mo? Naku, mamaya pa yung darating. Nagtitraining sa archery. ganun ba? Teka lang ha, ikukuha kita na maiinom. Huwag na. Ha? Talaga lang hinanap kita kasi gusto kong humingi ng tawad. Hanggang ngayon kasi nakukonsensya pa rin ako sa ginawa ko sa inyong mag-ina. Naku, nakalipas na yun. Oo, nung una nagalit ako sa'yo, pero may mga pangyayari talagang sa una, akala natin dihado tayo. Pero may mas mabuti palang kahihinatnan. Dahil nga sa nangyari, mas naging wais akong babae. Kaya tingnan mo, nakahanap ako ng asawa, mabait, responsable. Kaya tinanggap ko na hindi tayo para sa isa't isa. At may ibang planong Diyos. Totoo bang sinasabi mo? Oo.
Wala naman akong sama ng loob sa'yo. Ang totoo, gusto rin sana kitang hanapin para makita ka ng anak ko. Kasi alam niya namang hindi ang asawa ko ngayon ang tatay niya. Kaya lang, hindi ko alam kung paano kita makukontak. Mabuti na lang, hinanap mo kami. Mula noon, akala ko pinahihirapan ako ng Panginoon dahil sa ginawa ko sa inyo. Alam mo, hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, kundi sa sarili mo. Kasi ako, matagal na kitang napatawad. Pero ikaw, baka hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Saan ka galing? Sa ex mo? Nahanap mo na sila? O anong sabi sa'yo? Mona, Humihingi ng sustento. Porket nakakuha ka na ng matino-tinong trabaho, ang lakas na ng loob mong makipagkita sa dati mong karelasyon. Eh, hindi pa nga natin natatapos bayaran yung mga utang natin eh. alam mo, Mona, sa totoo lang, baka nga ako pang sustentuhan niya kung nakita niyang ganitong klase ng buhay natin. Ano? Oo, mayaman ang napangasawa ni Ira. May maayos din siyang trabaho. Sa madaling sabi, hindi niya ako kailangang kututan ng pera gaya ng iniisip mo. Pwede mabuti. Hindi mo kasi ako naunawaan eh. Hinanap ko sila para gumaan ang pakiramdam ko. Para magawa ko ng bagay na dapat noon ko pag ginawa. Ang makahingi ng tawad sa kanya. At mapatawad na rin ang sarili ko. Kung hindi ko sila hinanap, siguro habang buhay kong papasanin ang pagkakamaling minsan kong nagawa. Habang buhay kong isiping lahat ng hindi magandang nangyayari sa akin at sa ating pamilya ay kaparusahan sa akin ng Diyos dahil sa ginawa ko sa aking mag-ina. Pero ngayon naisip ko, mali ang lahat ng iniisip ko. Pasensya ka na. Gaalala lang kasi ako. Siyempre, hindi ko naman alam kung anong magiging resulta ng desisyon mo. Ngayon, alam mo na. Ngayon, pareho na tayong makakatulong ng mahimbing sa gabi. Kumain ka na ba? Kumain na tayo. Hinintay kita kaya hindi pa ako naghahapunan. Mona, pangako. Gagawin ko ang lahat para makaahon tayo sa hirap. Maawain ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Madalas, masyado tayong malupit sa sarili natin. Pero tama si nanay. Ang Panginoon, mahabagin at hindi niya gustong pahirapan ang kanyang mga anak. Sa mga pagsubok na hinaharap natin, nais niyang matuto tayo para mas maging matatag at wais tayong tao. Dahil sa karanasan kong yun, natutuhan ko kung gaano kahalaga ang pagtanggap sa ating nagawang pagkakamali. Paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating sarili. Ako po si Danson at ito ang aking buhay. Ang Panginoon ay laging nakahanda upang tayo ay patawarin. Iyon din sana tayo sa ating kapwa at sa ating sarili. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Ligaspi, at Phil Cruz sa papel na Danson. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutliang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay.